paninang. Napakabuti ng Diyos. Ang sarap pakinggan. Lahat ay masasarap. Isa po tayo pero sa sarap ng mga panlasa natin. Amen. So, nabusog po ba tayong lahat? Amen. So, meron po tayo isa. Dessert na po ito. So, atin na pong itawagin ang magpahayag ng mensahe ng Panginoon sa ating panahon at sa nababagong panahon. Walang dinig iba, Sis Ginang Mary. Kaya ako nilagay ni brother sa uli para ganyan na lang. 15 minutes. Okay, magandang hapon sa lahat. Magandang hapon sa lahat. Gusto mo talagang gumaling ang asawa mo? Ibalik mo ang gawain sa bahay mo. Para hindi na sa makawala. Amen? Paano sa makakawala kami doon ang pupunta? Hindi na sa rito lalakad. Diba? Ang mga characters natin sa ating pananalig, iba't iba ang kanilang paglapit. Amen? Kasama ba natin ang Diyos? Amen! Nandito ba siya ngayon? Amen! Sabi nga nung isa nating moderator, nandito kaya? Sabi nga natin, ang pag-alinlangan ay kasalanan. Ngunit humingi ka ng kapatawaran. Pagkatapos, ano? Himala! Amen. Himala na manggagaling kay Amang Yahweh. Palakpakan natin ang kapatid. 100% nilang nandito si Lord. Kasi sinasa sa Biblia, isa man o dalawa na nagtitipon siya para na siya narito sa amin. Kasi kanina pa. Amen. 100% nandito si Lord. 100%. Sabi nga natin, naangkin natin palagi yun. Amen. Hindi natin pwedeng i-ignore na hindi natin kasama ang Diyos. Bakit tayo pabalik-balik dito sa lugar na ito kung wala ang Diyos dito? Diba? Dahil yun ang pananalig at faith natin sa Diyos. Kapag tayo lumapit sa mga gawain niya, tsak yun! Ano man ang inyong hingi. Kasama na sister niya. Ibibigay ba? Amen! Walang kagalinlangan yun, 150%. Amen? Gabutin lang ng mustasa ang inyong pananalig, ang pananalig natin. Gagawa ba ng himala? Amen! Puro himala na nga ang nakikita natin eh. Kaya nga lang minsan, matigas ang ating mga ulo. Hindi tayo nananalig sa Diyos. Minsan talaga nawawala ang pananalig natin, lalo kapag ikaw ay galit. Amen? Ang galit ay hindi nakakatulong sa atin. Amen? Ang galit at puot ay hindi nakakatulong sa ating lahat. Walang himala! Gusto natin ng himala? Ito na lang. Ang sundin natin. Magkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Hindi sa Diyos! Dahil mahal talaga natin ang Diyos eh. Amen? Dahil ang Diyos, sabi natin, punong-puno ng pagmamahalan, pero versa, ibabalik mo lang sa Kanya. Ngunit minsan, mahina tayo sa ating kapwa. Lalo sa ating kaaway. Nawawala ang iyong pananalig sa Diyos. Ngunit, ilang minuto lang naman. Ibabalik ba kagad ni Ama? Ibabalik ba? Amen! Dahil nandun ang pananalig natin sa Kanya. Minsan, pinahintulutan yun. Amen? Pinahintulutan yung gulo-gulo-gulugin. Kalag-kalag-kalagin. Ngunit buuin ulit yun ni Ama. Yun ang ating pananalig at pananalig. Amen? Dahil sabi nga, may tumawag sa akin, sabi natin, paano ba yung ano? Ngayon, magtatanong ako kay brother, sa inyong lahat. Growth in faith. Walk in faith. Hindi, growth in faith. Ang paglago sa pananampalataya. Yan kanina pa ang tinalakay ng ating mga speaker, puro pananalig sa Diyos. Nakita nyo na ba ang Diyos? Sino yung nakakita na dyan? Pwede na umuwi. Ako, tayo, hindi man natin nakikita ang Diyos, ngunit nananalig tayo sa Kanya. Kasama natin. 150%. Amen! Kasama natin. Amen. Kaya nga sabi natin, paano ba yung growth in faith? Paano ba ang paglago ng ating pananampalataya? Bakit yung napunta ka sa prayer meeting, meron ka na kaagad pananampalataya? Diba? Timbo-timbuang pa nga tayo. Tinanong ako ni brother, gaano mo kamahal si Lord? Si Lord ba ang sinabi ni brother nun? Hindi ko pa kilala si Amang Yahweh. Hanggang kay Kristo lang ako noon.
50%. Ay, saan napunta ang 50? Sa asawa ko, sa anak ko, sa akin. Tama naman. Pero hindi yun ang tama. Kailangan 100%. Yan. Yan, maraming zero ha. Sobrang 150%. Kailangan ibigay mo kay Amang Yahweh ang iyong pananalig at pananampalataya. Tsak yun! Ano man ang ating hingin, totoo yun, Ter. Ano man ang ating hingin, kagalingan, ipagkakaloob yan ng Diyos sa asawa mo. Amen? Dahil ang lahat ng lumalapit at nananalig kay Lord, lahat ay ipagkakaloob. Amen. Amen. Huwag nang lumayo. Sa faith mo yun. Amen? Sabi nga natin, sakit, karamdaman, gawa ng diablo, gawa ng masamang espiritu. Sino ang magpapalaya sa kanya? Ay kung galit ka naman sa iyong pag-aalaga. Amen? Alam ng Diyos yung puso mo eh. Kailangan mayroong pag-ibig. At, ano ba yung pag-ibig? At, ano pa? Hindi yung hindi pananampalataya, yung mayroon kang pangunawa sa pasyente. Anong gusto mo? Ikaw may sakit o siya may sakit? Di ba di ako mag-pray over maya't maya? Huwag lang ako magkasakit. Amen? Dahil ikaw yung tagapagdasal sa inyong tahanan. Jack yun, gagawa ng himala ang Diyos sa buwan. Ibahin mo! Kahit na pusa, pinakikita sa'yo, ginagamit na. Sa sobrang inis na siguro niya, doon sa sakit na kanyang nararamdaman. Nararamdaman niya yung sakit at kirot sa kanyang buong katawan. Kailangan hindi himas ng ano, paman. Palalayasin mo palagi yung masamang espiritu sa katauhan ng iyong asawa. Amen? Kung ano man ang meron sa kanya, tsak yun! Gagawa ka ng himala! Ayan, kaninang-kanina pa yung pananalig at pananampalataya. Nakita natin paano paglapit kay Jesus, may mga aksyon na ginagawa. Katulad ng babaeng Kananiya, siya yung lumapit. Amen? Siya yung lumapit. Talagang siya talaga ang lumapit kay Jesus. Ano ang nasa isip niya at sa puso niya? Mahawakan ko lang ang laylayan ng ating Panginoon. Ako'y gagaling. Yun ang faith niya eh. Amen. Meron na siyang pananalig sa Diyos. Ay tayo, nung lumapit, may pananalig ba tayo? Ang hirap kaya na nilagay sa puso natin ng Diyos ang pananalig. Maraming taon. 33 taon! Bago nagising si Sister Mel. Totoo yan! Nakatulog ka ba? Gising na ako ngayon. Dahil kay Amang Yahweh. Amen? Totoo yan! Alam ko ang faith ko noon, parang alon sa dalampasigan. Yaman mo pa noon kasi. Hindi masyado. Sakto lang. Very humble ka, no? Wala na akong kayamanan ngayon kundi si Kristo. Amen. Wala na akong kayamanan. Hindi ko na inaangkin kahit na mayroon kami. Kailangan makikita mo si Kristo lang ang tali nating kayamanan. Minsan may pahintulot ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kanya-kanya nga tayong problema eh. Diyan sa problema na yan, diyan ipapasolve mo kay Lord. Dahil wala kang problema, ano ba ang ginawa ni Amang Yahweh sa'yo? Parang wala lang. Pero kapag ikaw ay kinalong, panghawakan mo ang pangako ng Diyos, ako ang iyong tawagin. 3 times a day. Hindi 3 times a day, ha? 3 times na sunod-sunod. Kung ilang beses. Amang Yahweh, Amang Yahweh, Amang Yahweh. Kasunod nun ng iyong kahilingan. Tsak yun! Nandyan na sa inyo yan, sis. Amen? Amen. Ano ba hinihingi mo ngayon, sis? Ako, kaligtasan. Pinakaligtasan ng Diyos. Kaligtasan kasi, Sister Mel, kasi nga may problema kami ngayon dahil doon sa sinangsa ng minakaso. Pag parang may nag-ano sa amin dito, nagmaman-man-man. Kaya kaligtasan ng pamilya ko. Ay, may nag-ano. Papalagay tayo kay Ama ng shield. Amen. Kaya lang dyan sa loob ng shield, At kapag patuloy kang magdasal. Ingatan ka Amen. ni Lord. Marunong ka na sumagot. Amen. Palakpakan natin
natin ang ating buhay. Patuloy ang panalangin at dasal hanggat matapos ang iyong problema. Amen! Pero huwag kang mag-alala at huwag kang mabalisa. Nakashield kayo na pamilya. Kung tama lang yung ginawa mo. Kanina pa kaya kita hinahanap. Nasaan na siya? Ba't nawala? Ang ibig ko sabihin, mahalaga ka kay Amang Yahweh. Amen? Napakahalaga nyo! Ikaw ang unang tinawag dito sa lugar na ito. Pagpatuloy mo. Yang hinihingi mong kaligtasan, nasa iyo na yan. Nasa atin na, sa bawat isa sa atin, ang kaligtasan. Amen? Nasa atin na yan. Kaya nga kung paano yung faith ng babaeng Kananiya, siya yung lumapit. Kailangan, ikaw ang lumapit dito. Alam kami dun ang lalapit. Eh, wala namang space dun eh. Maliit space nyo, di ba? Ano, magkakaroon tayong prayer meeting doon. Pero dito na lang kay Mami. In-offer naman ni Mami ang kanyang bahay. Nandito tayo, maluwag tayong tinatanggap palagi. Naghihintay lang lagi ang matanda sa akin. Kapag wala tayo, hinahanap tayo. Ganyan tayo kamahal, amen? Kaya nga ako'y labis na nag-aalala. Isang buwan na ako hindi nakapunta sa lugar na ito. Di ba matahimik kayo nang wala ako? Palakpakan natin ang buhay ng Panginoon. Isang buwan! Pero andito ako ulit. Ibinalik ni Ama. Nagbakasyon lang. Kayo naman. Masyado kayo siloso. Kaya, oo, saya. Kaya nga, katulad ng babaeng Kananiya, nasabi natin siya yung lumapit. At ito yung mabigat. Ang paglapit ng mga tao sa taong may sakit. May, gigibain ko muna yung kung paano giniba ang bubungan. Sabi nga ni brother, patay tayo dyan, magpapagawa pa tayo. Giniba ang bubong para ibuhos doon kay Jesus ang taong mayroong sakit. Ang ibig sabihin nun, yung mga taong apat na nagbuhat, sila yung mayroong faith sa ating Panginoon at mayroong silang pag-ibig sa taong mayroong karamdaman. Kaya mahalaga ang ating kapwa. Amen? Sino magbubuhat sa iyo kung wala kang kapwa? Kaya nga kahit nakaaway natin, kailangang mahalin. Patawarin. Magagawa mo ba yan sa Star Floor? Ako'y humingi ng kapatawaran sa iyo noong mga oras na yon. Ako'y nagkasala, totoo. Ngunit Ama, patawarin mo ako sa aking nagawa sa aking kapatid. Kapag bumalik siya ngayon din, yayakapin ko siya. Amen! Magagawa ng tao yon na mayroong pag-ibig sa Diyos. Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos. Kaya nung pagbalik ni Sister Flor, sabi ko, Ama, andito na siya, ibabalik ko muli sa iyong paanan. Dahil mas matindi ang kasalanan ng taong sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa. Yan ang iwasan natin. Amen? May sanhi. Kung ikaw ang naging sanhi ng pagkakasala ko, kasalanan mo, kailangan ibalik mo, Sister Mel, kay Amang Yahweh. Amen? Yun ang obligasyon natin sa ating kapwa. Kaya nga, mahalaga ang ating kapwa. Kung nangyari man sa akin nung isang araw, hiningi ko na yon ng kapatawaran sa Diyos kung ako'y naka-interrupt ng tao. Dahil alam ko, Ama, na binigyan mo naman ako ng authorize na kailangang pangalagaan mo ang batang yan. Yan, ang ibig ko sabihin. Ang batang yan ay pangalagaan mo. Binigyan niya ako ng authorize sa pamagitan ng Diyos Eulalia and Atenes. Dati po ay pinukuha nga ako maging counseling niyan. Eh, sabi nga natin, mayroon naman tayong nakakataas sa akin na dapat sila lang ang mag-advise doon. Pero nung binigyan ako ni Ama ng power, matapang ka! Naging matapang si Sister Mel. Bakit nangyari yon? Dahil si Lord ang nagbigay sa akin ng katapangan na yan. Amen? Ang hindi magagawa ni Sister Mel. Hindi ako nagkipag-away. Gusto ko lang makatulong sa pamagitan ng pagpapalayas ng mga demonyo na nasa katauhan.
ng batang yun. Kawawa naman siya. Amen? O, ngayon din, nagpaalam. Sabi niya, ay aalis na nga ako. 2 taon na ang napaalis ni Sister Mel sa pamagitan ng panalangin. Mayroong pag-ibig sa Diyos. Manugang ko una, si Mario. Ala, ako'y aalis na nga. Palagi sila nag-aaway niyo sila ng mga panahon noon. Kinakampihan ko pa si Mario. Naabutan ko. O, ikaw na demonyo ka sa manugang ko? Sa kataunang manugang ko, lumayas ka! Ano ang sagot niya? Ala, aalis na nga. Sabi nga ni ating, nagpaalam pa siya. Ganon ka-powerful ang Diyos na nagpalayas sa katauhan na demonyo sa aking manugang. Kaya nung oras na yon, ano ang sagot sa akin? Ako yung papaalam na nga kay Mang Yahweh, ako'y aalis. Ay, salamat sa Diyos naman at umalis ka na rin. Hindi siya yung aking pinalalayas, kundi ang demonyo sa kanyang katawan. Ano ba yung mga demonyo, Sister Mel? Hindi nyo ba nakikita? Ginagamit na masyado siya. Pero sabi nga natin, mabait ang Diyos. Dahil sa'yo, palalayain mo ang taong yan. Tsak yun! Gumawa ba ng himala? Maliban lang. Ayan. Maliban lang sa kagustuhan pa rin ng katawan niya. Ang siyang masusunod. Hindi yung akin. At least, sabi ko nga kay Ama, ibinigay ko na sa iyo, yung authorize mo sa akin, ay sinunod ko na. Nakakatulong doon sa panahon. Authorize ng Diyos! Amen? Authorize ni Amang Yahweh! Kaya nga, Ter, huwag kang matakot. Palagi kang magdasal dahil ikaw ay nakashield. Si Amang Yahweh ang magbibigay sa iyo ng shield. Ano ba yung shield? Ibig sabihin, Ter? Panangga! Yan, panangga sa lahat ng bagay na sa espiritu man yan, hindi makakalapit sa iyong pamilya. Amen? Kaya nga, 2 na klase, yung ibinuhos na bubong, yun. Kaya nga, kailangan natin ang ating kapwa. Kailangan nyo ba inyong kapwa? Amen! Baka hindi nyo kailangan, uwi na ako. At sa tunay na po na napakabuti ng Diyos, ano pa yung sunod sa Ebanghelyo? Si Bartimeo! Amen? Nag-hysterical siya! Jesus, anak ni David! Gusto kong makakita. Ibig mong makakita? Ano ang sabi sa mga alagad? Palapitin mga ang taong yan dito sa akin. Ibig mong makakita. Opo, Panginoon, ibig kong makakita. Diba? Tinuro sa Jesus. Ibig mong makakita. Ngayon din, ikaw ay makakita. Ikaw din ngayon ay makakalaya. Amen! Ang asawa ay makakalaya sa sakit. Tayong lahat ay palalayain ng Diyos sa mga oras na ito. Amen! Dahil ang Diyos na tinatawag namin dito kanina pa ay sobrang makapangyarihan. Amen? Makapangyarihan siya. Kaya nga huwag tayong mag-doubt. Sana nga yung faith natin ay katulad ng ating punong lingkod na hindi matitinag. Nakaangulo na kami dyan sa gitna, tahimik lang siya. Ako hindi pwede. Sasagot ako. Kaya nga, humihingi ako ng kapatawaran. Amen? Tao lang ako Kaya nga, sabi nga natin, ngayon ay naging matapang si Carmel dahil doon sa kakato ko ng pag-atras. Ang pag-atras ay hindi tanda ng kaluwagan, kundi dito ay nag-iipon tayo ng katapangan mula sa Diyos. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Pinagaling silang lahat. Si Mamera ay pinagaling. Ang dami na niyang dinanas, buhay pa rin hanggang ngayon. Hindi sa mga matay-matay. Dahil mayroon ka pang mission. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan ang kami ng ngayon. Yung misyong itinuturo sa iyo ng Diyos. Inuutos sa iyo ng Diyos. Tatapos na rin yung mga problema na yan kapag sinunod mo ang mission na inuutos sa iyo ng Diyos. Gusto ko nang magpakabait, Lord. Gusto ko nang sumunod sa iyong kalooban. Dahil mayroon pa ako ngayong hinihingi. Magkaisa tayo ng panalangin mamaya. Sino mag-closing prayer? Na tunay nga po na napakabuti ng Diyos para sa ating lahat. Amen? Katulad po, ibabalik ko na sa pagbasa. Yan. Sumobra na akong 5 minutes.
pagbasa, ano ang sabi sa pagbasa natin? Thunder? Magaling. Pinagaling ang mga kitungin. No? Pinagaling ang mga may kitungin. Tayo bang lahat nung lumapit sa Diyos, may kitong ba tayo? Amen. Pinandidirian din tayo, amen? Dahil sa sama ng mga ugali natin. Totoo yun. Ganyan ako nung sa kapitbahay. Hoy! Wala kayong pakialam sa akin! Sino naman sasama sa akin ngayon? Eh, akala nila hanggang ngayon eh, Sister Mel, ganun pa rin. Na may ewan pa ako eh. Kaya sabi nga natin, sobra pang ketong ang mga sakit natin noon. Pero ngayon, makikinis na ang mga mukha natin. Amen? At kahit paano, brother, bumait na ba kami? Sa level na kami yung mabait. Kahit na 1% lang, sabi nga natin, basta may gumagalaw-galaw na nagbabago. Ha? Ang ibig ko sabihin, kahit na paano'y lumalago ng konti ang ating pananalig sa Diyos. Tuwan-tuwa ang Diyos kapag ikaw ay mayroong pananalig sa Kanya. Kahit ang Diyos ay humahanga sa taong may pananampalataya sa Diyos. Mismo, si Kristo may sabi niya, ako yung mahanga sa Samaritano. At yung Samaritano, sobrang bait, ano? Gayahin ko na nga yun. Dahil ang Samaritano ay sobrang faith sa Diyos. Ano ang sabi nga ng Samaritano? Kahit hindi ka na pumunta sa bahay namin, pagalingin yung benan ko. Mahal niya yung benan niya. Kaya, mahalin niyo yung mga malugang niyo. Kailangan talagang mahalin yun. Kasi, nakasalalay sa kanila ang ating pag-asa ng ating mga anak. Kapwa din yun ninang eh, kapwa. Kapwa nga eh. Kaya nga, ang ibig ko sabihin, ang mga manugang ko 150% sobrang ng bait sa akin. Si Mario nga, diba, pagkatapos na lumuhod sa akin. Huwag mo akong luhuran, ang luhuran mo si Amang Bago. Sa sobrang pagsisisi ng tao sa ginawa niya sa akin. Kaya nga, minahal din siya ng todo ng anak ko. Ay kung hindi natin binigyan ng chance ang asawa mo, paano yung dalawa mong anak? Sino mga ngalaga niya? Kaya pa ba namin mga laga ni Taway? Siyempre hindi. Iba na yung aming power ngayon. Mga lola, lolo, take note. Wala na tayong masyadong power na mga laga sa mga bata. Ang ating tungkulin, ang sinasabi ko kay Tunis, Sir, sabi ko, 1 taon na lang, pulis ka na, Sir, sabi ko gano'n. Pero sabi ko nga, ako pa rin yung lola mo. Kaya nakalagay sa Facebook pa yun. Ako yung lola Mel mo. Nakakagdasal para sa'yo. Salamat, lola. Sabi ko nito. Ang ibig sabihin, tayo, may mission tayo sa ating pamilya. Tagapagdasal. Huwag kang mainis ha. Huwag kang mainis magdasal. Kasi kapag may inis ka sa puso mo, kahit musa magagalit. Gagamitin niya. Kaya nga napakahalaga na tayo lagi ay malinis ang puso natin. Kaya nga ayoko talaga yung may galit ako sa puso kasi hindi ako makahingi ng direct kay Lord. Nakakahiya kasi. Kaya nga, kailangan palagi tayong magpalinis sa Diyos. At yung faith na yan, yung pananalig na yan, impact na sa puso mo yan. Panghawakan mo. Basta ingatan mo kami, Lord, period. Oh, asan ka pa? Kaya si Amang Yahweh, tawagin mo palagi 3 times. Amang Yahweh, Amang Yahweh, Amang Yahweh. Kahit kanino ko yung sinasabi sa mga anak ko, wala akong magagawa. Yun ang utos sa akin, yun ang itinuro sa akin. Tawagin natin siya. Yun din ang tinuturo ko sa mga anak ko. Kaya nga talagang napakahalaga na tayo'y marunong magdasal at manalangin sa Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, huwag ko nang pahabain yung mga kitongin na pinagaling, tayo yon. Tayo yun sa panahon natin. Pinagaling na tayo ng Diyos. Walang pag-alinlangan. Ni isang ketong ay walang natira sa mukha natin, sa ating mga balat. Maginis na kaya, Sister Mel. Dati itim-itim ko rin. Pero sabi nga natin, dahil sa Diyos, sa ating paglilingkod, ang Diyos ang nagpapalinis ng takuhan natin. Ang importante kasi sa ating lahat, puso. Puso, Tera, mahalin mo ang iyong kapitbahay. Kahit inaaway ka, anong gagawin mo? Mahalin. Yan ang turo ni Sister Mel, ang turo ni Cristo. Ayoko nang magalit, tama na. Ayoko na. Sumuko na ako sa Diyos na gusto ko nang magpakabayan dahil gusto ko makarating sa Canada. Narinig nyo? Canada? Manilang Sister Mel yun.